Ay, ito. So, dito po napupunta mga bossing. Dito po napupunta yung inyong mga pera. Dito napupunta sa ghost projects. Ano ba yung mga ghost projects na yan? Sige nga. Dinig ng Senado ang 8 sa 15 kontraktor na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Kaya questioning dapat ang ilan sa kanila na sumunod ghost flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. There are ghost projects there. In all candidness, Your Honor, I think so. Umami na mismo si DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagkakaroon talaga ng ghost flood control projects base raw sa impormasyong nakarating sa kanila. Sa pagsisimula ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umunoy anomalya at katiwalian sa flood control projects, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may ghost projects sa Bulacan, partikular sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Ang contractor daw ng mga ito ay ang Wawaw Builders Corporation. Kabilang ang Wawaw Builders sa listahang inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Ang tanong, may ginagawa ba ang mga contractor ng ghost flood control projects ngayong nabulgar na ang umano'y modus nila? I don't think that they will have that capability anymore. There is no project at all that was implemented. There's no project. Ang tanong, sir, may kinasuhan ka? Mantakin mo, meron pala kayong kinalaman or alam na mga ghost projects. Ang tanong, may nakulong ba? Utang ina niyan. Tingnan ninyo walang nakukulong na drug lord. Walang nakukulong na smuggler. Walang nakukulong na hoarder. Walang nakukulong na mga kontraktor ng mga ghost projects. Walang nakukulong ng mga empleyado ng mga kawani ng gobyerno o mga leader ng mga lokal na nag-ghost employee. Hayop na yan. Meron pang issue sa tupad na ghost employee din sa tupad. Yung parang bibigyan kunyari ng tupad pero hindi naman talaga existing yung tao na yun. Oo. Totoo. Mantakin mo yan. Wala tayo na yung huling kriminal. Ang daming krimen na nagaganap. Nabibisto yung mga krimen pero walang kriminal na nahuhulit na pakukulong. Yan yung legacy ni Bongbong. Yan ang legacy na iiwan ni Bongbong sa bayang Pilipinas. Ano yun? Walang naipakulong. Wala lahat. Pagka tinanong mo sila, mababa ang crime rate. Talagang mababa ang crime rate. Bakit? Utang ina, walang napapakulong na kriminal Talagang pag tiningnan mo, malaki ang nahuhuli na droga. Nasan yung drug lord? Wala. Malaki, ilang mga warehouse ng bigas ang nakuha na huli. Nasan yung mga buro bodigero? Nasan yung may-ari nung smuggled na bigas o yung hinuhoard na bigas? Dito naman, ghost projects. Ilan na yung nakulong na mga kontraktor? Wala. Hayop talaga naman. And payment has been made. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Meron mga figures dyan. Huwag nyo ako lulukuhin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. Kadiri kayo. Mr. Chair. Ayon kay Bunoan, Nakakadiri, no? Sabi ni Jinggoy, kakadiri kayo. Nakakadiri naman talaga yan. Inang yan, isipin mo, ghost projects, inaamin nyo na merong ghost projects. Anong ginawa nyo? Wala. Tang ina yan. Dapat kontakin ng ombudsman Ombudsman. Kaya COA, ilan na ang inireklamo ng mga kontraktor? Wala. Ano ba? COA ba? COA ba ang mag-ano sa mga kontraktor na yan? Di ba normal na korte? Ewan? 9 billion pesos ang kabuuang pondo na ibinigay sa Wawaw Builders para sa mga proyekto nila mula pa 2021. Halos 6 billion pesos. Ayan, pwede mo ibalik kay Pangulong Duterte kasi 2021 So, noong 2021, may mga proyekto na sila. Pero ang tanong, noong 2021 ba, ghost projects ba yan? Diba? Kasi panahon pa ni Duterte yan, 2021. Totoo naman yan. Pero, ang issues kasi natin ng pagbabaha is mula 2022 hanggang 2025.
Masyado na tayo marami. Ang daming ulan, ang daming bagyo, lindol nung panahon ni Duterte. Walang ganito. Walang hearing na naganap na ganito. Nanghihingi pa nga ng special power si Pangulong Duterte para makapag-move siya ng pondo. Hindi ibinigay sa kanya. Pero nagawa niya, nagampanan niya ng maayos lahat ng mga kinaharap na issue ng bayan natin noong panahon niya. Ngayon, mantakin mo tinatago nila yan. Since 2022 hanggang ngayon, itinatago nila to. Pinagkakakitaan nila to. Trilyon na. O sabihin na natin, sa 1 trilyon, 800 billion na. Sabihin na natin 800 billion kasi 12% lang daw yung napupunta talaga sa project. Kaya nga yung mga project nila puros tipak-tipak nagigiba Dahil, syempre ikaw kontraktor. Ganito lang yung pera nasa iyo. Pagkakasyahin mo yung pera mo, kaya nga magugulat ka Pag tiningnan mo, yung kumpanya, walang kinikita. Kaya walang kinikita kasi lahat ng pera nilalagay naman nila doon sa construction. Pero basta lang magmukhang ganun. Magmukhang meron, pero pag binutas mo yun, wala talagang yung bakal yun. Kasi ang kinikita na ito mga kontraktor na to pailalim. Ang kinikita nila komisyon. At hindi nila pwedeng i-declare yun. Kaya magtataka ka man, nagulat daw yung isang kontraktor kanina bakit wala daw silang kinikita. Wala silang kinikita kasi nga lahat ng pera talaga na yan, halimbawa nga 1 billion yung nilagay, mga 800 million napupunta na yan dun sa mga kurakot. Tapos yung 200 million, yun na lang yung pagkakasyahin nila sa project. Lalagyan nila semento, bakal, bubuin, huhulmahin nila. Sana wag tamaan ng tubig dahil magigiba yan. Tapos pagkatapos nun, okay, napirmahan na lahat. Under the table na yan. Dun kumikitang mga hayop. Ganong kayaman ng mga yan. Kaya ayan 9 billion ang binigay doon sa Wawaw. Magkano yung napunta doon sa mga nag-endorso ng mga proyekto na yan? Sabi ko nga dapat talaga mapangalanan Bawat proyekto na yan makuha at makita kung sinong taga-gobyerno yung nag-sponsor ng mga proyekto na yan para matapos ang usapan Ito para sa flood control projects sa First Engineering District sa Bulacan. Yung 5 billion na in-award sa Wawaw Builders para sa province Bulacan First are engineering. all ghost projects. There seems to be some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. Kung mapatunayang ghost projects nga ito, magsasampa raw ng kaso ang DPWH laban sa kontraktor at sa lahat ng may kaugnayan sa proyekto. Nirelieve na rin daw ni Bonoan ang mga tauhan ng DPWH sa District Office sa Bulacan. Hindi naman humarap ang kinatawan ng Wawaw Builders sa pagdinig. Absent din ang 8 iba pang kontraktor sa nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Kabilang dyan ng Alpha and Omega, St. Timothy, SunWest at iba pa. Inimbitahan din Diskaya, grabe yun Pinakikita ng Diskaya gano'ng karami yung sasakyan nila. Dati raw nangungutang sila, ngayon napakarami nilang sasakyan. Putangin na yan. Sige, flaunt pa more. Ipakita nyo pa kung gaano karami yung mga pera yung nakulimbat nyo sa gobyerno. Tangina talaga. Ano pa naman yan? Sister pa naman namin sa Eagles. Yan po, taragis na. Kabatch namin yan. Yung kabatch namin nanumpa yan sa Eagles. Walang hiya naman talaga. Walang brad, sister. Putang ina, pag magnanakaw, dapat pakulong yan. sa pagdinig ang 15 kontratista na sinasabing naka-corner sa marami sa mga flood control projects sa buong bansa. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Kaya ang Senado mag-i-issue ng sabina para sa mga absent na kontratista. At para... Alam nyo, dapat ito yung mga hinahabol. Hindi yung mga vlogger. Ganyan ginawa sa amin Oo, putya yan. Kailangan namin umatin. Tapos, putya, lintik ang harassment sa amin pagka hindi kami umaatin. Itong mga tong dapat talagang habulin natin, yung mga nagwaldas ng pera ng gobyerno, hindi yung mga yumayak-yak sa mga maling ginagawa ng gobyerno. Ito ang talagang dapat pinapatawag, itong mga to ang dapat talagang ikinukulong, hindi yung mga nagpapahayag lang ng kanilang mga sarili. Masigurong dadalo sila. Tingnan ninyo, nagagalit kayo sa amin na nagpapahayag kami. Tingnan ninyo, ang dami nyong kabulastugan. Napakarami yung scam, napakarami yung pagnanakaw, tapos nagagalit kayo sa amin.
Walang yan naman. Ayusin nyo yung trabaho. Wala kayong maririnig sa amin. Papalakpakan namin kayo. Maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, kumonta kayo sa amin mga taga-gobyerno. Tapos sabi mo, Boss Dada, i-content mo naman tong magandang ginawa ng distrito namin. Content mo naman tong magandang ginawa ng mayor namin. Igagawin ko. Gagawin ko basta bigyan nyo ko ng kumbaga ng mga makatotohanang bagay. Ipapakita natin sa mga Pilipino kung gaano kayo kagaling na politiko. Pero kung wala kaming nakikita, talagang wala kaming may ibabalita. O tulungan nyo kami. O yung PCO, tulungan nyo kami. Magbigay kayo sa amin ng mga materyales na pwede nating i-content na mga nagagawa ni Bongbong. Hindi yung gawa-gawang kabalastugan ha. Huli na namin yung style ni Bongbong. Kaya ginagawa ni Bongbong ngayon tong mga expose na to para hindi siya masisi bandang huli eh. Pero kanya lahat to. This falls under his responsibilities dahil siya ang ama ng sabi ko nga sa inyo, nagdadrive ka. Yung mga departamento ng gobyerno, yaan yung mga piyesa ng sasakyan. Yung preno, Department of Preno, Department of Radiator, Department of Engine, Department of Aircon, mga ganun yan. Yung sasakyan, yun yung yun yung bansa mo, yung sasakyan na dinadrive ng presidente. Alam niya kung sira yung ilaw, kung walang preno, kung walang gasolina, kung sira na yung aircon. Alam niya yun. So sinong may kasalanan? Yung kapitbahay? Siyempre siya. Siya nagdadrive ng sasakyan na yun eh. Di ba? Ikaw ang driver, alam mo dapat kung ano yung nangyayari sa pangkabuuan. Halimbawa, nabangga mo yan. O sinong may kasalanan yan? Ikaw ang may kasalanan yan. Ikaw yung driver eh. Kung gaano natin isinisisi kay Pangulong Duterte yung war on drugs, yung mga namatay doon kahit hindi naman siya nagbabaril sa mga yun. Dapat ganun din natin sinisisi si Bongbong Marcos sa dami nitong mga hinayupak na pagnanakaw na ito. Kasi yan, lahat yan pirmado. Pirmado nila, pirmado ng Senado, pirmado ng Kongreso. Sila ang nagbigay ng pera sa mga ahensya ng gobyerno na yan para gastusin. So sino sisisihin natin? Sisisihin natin yung kontraktor. Unang-una sa lahat, kung hindi kayo nagpakita ng kakurakutan ninyo, hindi mangungurakot yung mga yan. Kung pinabayaan nyo silang mangurakot, it's because kurakot din kayo. Sa susunod na pagdinig, ang isa sa mga contractor na QM Builders nakatikim naman ng sermon kay Senator Rodante Marcoleta na chairman ng Blue Ribbon Committee. Magulo raw ang paliwanag ng may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante kung paano siya nakakuha ng kontrata sa DPWH. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa. Alam mo, ito yung pinagtatawanan ni Vice Ganda. Tingnan mo, Vice Ganda, yung pinagtatawanan mo. Ginagawa niya ang lahat para mahuli yung mga kawatan sa pamahalaan. Putang ina, ikaw, Vice Ganda, wala kang nagagawa sa mabuti sa kabataan. Wala kang nagagawa mabuti sa bayang Pilipinas. Etong pinagtatawanan mong mukha na ito, itong mukha ni Marcoleta na ito, pinagtatawanan mo, puta, sa totoo lang, mas may tsura to kaysa sa'yo eh. Diba? Nakita mo? Diba? Yung buwis na binabayad mo, ginagamit niya ng maayos. So dapat, ang pinagtatawanan mo, Vice Ganda, dapat yung mga kawatan sa gobyerno. Dapat yung mga magnanakaw sa pamahalaan yung gamitin mong material sa pagpapatawa mo. Hindi yung mga taong gumagawa ng mabuti para sa bayang Pilipinas. Tarantado ka ba? Hayop ka? Ito Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Paliwanag naman ng DPWH, meron naman daw Philippine Contractors Accreditation Board license si Quirante.
Kinwestiyon din ni Senator Win Gatchalian paano nakakuha ng flood control projects ang ilang contractors kung mababa ang kapital nila. Kaya tuloy ang resulta, nagiging substandard umano ang mga proyekto. Kagaya ho ni itong Centerways at Wawo Builders. 5 billion and 4 billion. But ang kanilang capitalization, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the PCAM, kailangan at least 1 billion pesos yung kanilang net worth. Paano ho nakakapasok yung mga ganitong... Nakatakdang ituloy ng komite ang pagdinig sa issue sa... Tanong nyo pa kung paano, alam nyo naman sagot eh. Maangan din kayo, alam nyo naman sagot dyan eh. Diba? Diretsuhin nyo na. O kaya nakakapasok yan kasi launderer yan ng mga congressman, ng mga politiko. Yung mga politiko na kontraktor, mga politiko na kurakot, launderer nila yung mga yan. Tigalaban ng pera nila. Mga susunod na linggo, nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Oh, hindi ba? Ayan ngayon ang estado ng ating bayang Pilipinas. Nako po. Talaga naman, ikaw ay kung ikaw ay mahina-hina. Oh, talaga namang ikaw ay aatakihin sa puso sa dami nitong mga naibunyag dito sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin. At umpisa pa lang po ito. May papatawag pa yung mga iba pang mga contractors and at the same time palagay ko mas mabubunyag pa. O kaya ngayon kabang-kaba yung mga nasa Congress. Kabang-kaba sila mga bossing dahil alam nyo naman magkakaanuhan na, magkakabusbukingan na kung sino-sino yung mga kumita talaga dyan. Habol tayo ng habol kay Inday Sara doon sa pera na naipaliwanag naman niya. At congratulations again, VP Sara, dahil nakakuha ka na naman ng panibagong unmodified opinion from ACOA ngayong taon 2025. It just shows na lahat ng mga buwis ng Pilipinas na na-allocate para sa Office of the Vice President ay naigagastos nila ng tama. Oo, pero ikaw pa rin ang kanilang hinahabol sa kabila ng napakalaking issue na to ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Hindi nila kayang sirain ang mga Duterte. Kahit na anong tago nila, kahit na anong nila, pilit nilang takpan itong issue na to. Lalabas at lalabas at lalabas, mga bossing, yung katotohanan. Kaya at kalikasan na mismo ang nag-o-audit sa kanila, ang nangbibisto sa lahat ng mga katiwalian nila. Okay, maraming salamat mga bossing. Panatili po kayo naka-like, subscribe, and share. Mabuhay po kayo. Kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit